Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Ay muli po nagbabalik. Kasamahan niyo po ako at tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. Komentuhan po natin ang napakabilis po. Pagdating po sa mga kritiko po ng gobyerno, ay napakabilis po nilang umaksyon. Katulad po nito, si Jason sa po ay lalabas na raw po ang arrest warrant para po kay Jay Sonsa, mga kababayan. Unbelievable. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Posibleng maaresto ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa dahil sa mga post niyang may sakit umano si PBBM. Nasa korte na kasi ang kanyang cyber libel case. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Inaasahang ilalabas ng warrant of arrest laban sa dating mamamahayag na si Jay Sonsa. Kinumpirma ng Department of Justice sa Billionaire News Channel na naisumite na sa Pasay Regional Trial Court ang kaso. Kaugnay ng pagpapakalat umano ni Sonsa ng maling balita sa kalusugan ni PBBM. Sa dokumentong nakuha ng BNC, nakasaad na nahaharap si Sonsa sa cyber libel case dahil sa kanyang Facebook post noong Enero. Sinabi roon ni Sonsa na lumalala na raw ang acute diverticulitis ng Pangulo dahil sa umano'y prolonged drug use. Matatandaang nagbigay ng rekomendasyon ng NBI na kasuhan ng cyber libel si Sonsa, maging ang social media personality na si Jeffrey Celis, matapos silang magpakalat umano ng fake medical information tungkol sa Pangulo. Sa Facebook account daw nagpost si Sonsa, habang si Celis ay nag-upload naman ng content sa kanyang YouTube channel. Sa pahayag nitong Lunes ng abogado ni Sonsa at Celis na si Attorney Mark Tolentino, sinabi niyang dinedenay ng kanyang mga kliyente ang anumang criminal liability. Mula raw sa public discourse ang mga naging pahayag na idinidikit sa dalawa at wala raw proof of actual malice ang prosecution. Hinihingan pa ng BNC ng komento si Sonsa, maging ang kanyang abogado, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda. Yan po, mga kababayan. Dalawa po pala yan. Si Sonsa, si Jay Sonsa at si Ka Eric, mga kababayan. Yan po, cyber libel dahil daw po sa sinasabing sakit ng tinatawag pong bangag at bongit ng kanyang ate. Ang tanong natin, nasaan ang report? Para po masabi naman na yung sinasabi po ni Jay Sonsa na yung sakit at ganun din po ni Ka Eric, para po masabing fake news, nasaan po yung medical report? Katungkulan po ninyo na ibigay nyo sa taong bayan dahil kayo po'y lingkod bayan, presidente ng Pilipinas. At kailangan malaman ng taong bayan ang inyong medical report. Ano na ang status ng inyong sakit? Bakit ayaw nyong isapubliko? Ayaw nyong bigyan ng report ang mga Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nagpapalamon at nagbibigay pa ng mali-malitang pera, di umano. Bakit ayaw nyong bigyan ng report? Para naman yung sinasabi nyo na mga fake news na walang karamdaman ang Pangulo sa lahat ng sinasabi ng mga Pilipino. Matino, walang problema, hindi gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Para po mapatunayan naman ng mga Pilipino at mapatunayan din ng Malacanang na tama ang Malacanang, mali ang mga Pilipino na nagpapasweldo sa inyo. Hindi po ba? Yan po ang hirap, mga kababayan. Wala pong natatanggap at nababalitaan, ni nababasa sa pahayagan o nababasa sa social media na medical report na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Basta sasabihin lang nila, fake news. Kakasuhan kayo ng cyber libel. Fake news. Ano ang totoo? Para hindi fake news. Ano ang katotohanan? Nasaan ang dokumento? Nasaan ang magpapatotoo? Nasaan ang medical report na permado ng doktor? Hindi po ba? Wala. Walang nilalabas. Basta ilalabas lang yung pagmumuka. Malakas ako. Wala akong sakit. Tumatalon pa nga. Nagtatalon pa. Nagsasayaw pa. Nagja-jogging pa. Malakas ako. Fake news kayo. Kakasuhan kayo na cyber libel. Ganun po ba yon? Kaya mababasura lang po yan.
Yan po, pagka po yan umakyat na sa korte, mababasura lang po. Wala pong patutunguhan yan, mga kababayan. At ang isa pa, hindi naman po sila makukulong. May piyansa naman po yan. May piyansa. Hindi po ba? Good luck na lang po. Lalabas naman po ang katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Ang lahat po ay lalabas po ang katotohanan. Wala po kasing baho. Wala po kasing sikreto, lalong-lalo na kung mabaho pa at amoy pulburon na hindi po aalingasaw sa tamang panahon. Intay na lang po natin yung tamang panahon. Malapit na po yan. Lahat po ilalabas ang baho. Hindi lang po sa sakit, hindi lang po sa bisyo, lalong-lalo po yung baho sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan po ang iintay natin, mga kababayan. At ingat-ingat na lang po kayo, Jay Sonsa at Ka Eric. Mag-ingat po kayo, doble-doble ingat po. Dahil alam po natin ngayon ang gobyerno, pagdating po sa mga kritiko, ay napakabilis po nila sa alas 4. Instant agad, mga kababayan. Samantalang sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa, mahigit 1 taon na. Wala pa tayong nababalitaan na maraming inaarestong congressman, mga congressman na mga kontraktor, mga senador na kontraktor. Mga kababayan, wala tayong nababalitaan na inaaresto. Meron po ba? Maliban kay Revilla. Mag-1 taon na po. Malapit na naman ang sona nila, mga kababayan. Ganyan po katindi ang mga tao. Talagang makapag-iisip ka. Makapag-iisip ka. Pagka sangkot pala sa korupsyon, mismo yung commander-in-chief, di umano. Ganito ang mangyayari sa ating bansa. Puro pagtatakip. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng inyong komento, like, share, at subscribe. At sa mga patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Siapno, Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Annie Jo, Jem Aris sa United Arab Emirates, si Eric Hershio ng Canada, at si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, at si Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa, at shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat, mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal. Paalam. Bye-bye.